I feel betrayed po na on a serious level na parang nagkaroon naman tayo ng something but parang dapat siguro i-approach mo ko ng tama na at least makapagpaalam man lang. Papansin ko po kasi na nangyayari po siya pag kinakabahan ako. Sobra yung kaba, yung saya, yung lungkot. Parang extreme emotions po nangyayari. Teka lang. Ako din. Guys! Patay na daw si Mako. Si Leo. Leia! Narinig mo na ba yung balita? Patay na daw si Mako. Oo, natanggap ko yung text kanina. Oh! PJ! Eh bakit ang lulungkot niyo? Tita, nabalitaan po kasi namin yung pagkamatay ni Mako. Nag-ambag-ambag po kaming magkakabarkada at sa kayong mga estudyante sa school. Nakabuloy para kay Mako. Teka. Anong abuloy at anong patay? Tita, may natanggap po kasi kaming text eh. Galing sa number ni Mako, ang sabi doon patay na siya. Jesus! Walang patay dito. Sandali lang ha. Mako! Mako! Mako, buhay ka! Langya ka, nag-alala pa naman kami nung nalaman namin. Nalaman na ba ni Leia? Oo, sinabi ko sa kanya. Pero nung sinabi ko naman sa kanya, aral lang siya eh. As in no reaction. Deadma, ganun bro. Anak, nagpakalat ka ba ng fake death, ha? Para lang malaman mo kung may pakialam sa'yo yung babae? Ha? Mako! Anong pumasok sa isip mong yan at nagawa mo yon? Ha? Ano? Ha? Ano, anak? Hindi ko kasi maintindihan eh. Oh, Nung huli kami nagkita ni Leia, maayos naman kami. Hindi naman kami nag-away, wala kaming problema. Pero ba't ganito? Bigla na kanya akong iwan, parang wala lang. Kung kailan pa ako nagmahal. Tapos palit tao. Nagpa-delayed pa ako ng explanation pero inamin ko po later on. Better na makipag-usap ka and to apologize personally. Kumbaga, itama mo yung pagkakamali mo kasi hindi nila deserve yun. Kasi po taga Mandaluyong siya. So parang may mga times po na maaalala ko siya. So I decided po na mag-transfer na rin po mismo ng school.